Halos 200 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa Cebu City na masunog ang kanilang mga bahay. Ang detalye sa ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ay, Nagtulong-tulong ang mga residente at mga bumbero sa pakikipagbuno sa sunog na sumiklab mag-aalas 4 Lunes ng hapon. Umakyat na sa mga bubong ang mga bumbero. Umabot pa ng 5 oras bago maideklarang fire out. Ayon sa Cebu City Fire Station, malaking hamon ang makipot na mga daanan papasok sa sitio Kalubihan. Dagdag na pahirap ang mayat-mayang paghina ng pressure ng tubig sa mga hydrant, bunsod ng El Nino. So nakita na talaga natin na talagang problema na ang supply ng tubig. That is why we cannot afford to experience na like what the conflagration yesterday. Imagine how many thousands of liters or gallons of water na talagang ginamit natin na pag-apula sa sunog. So let us all be mindful para maiwasan natin na maging biktima ng sunog. Kanya-kanya naman ang pagsalba ang mga residente ng mga kagamitan at bakal na pwede pang maibenta. Inabutan namin ng estudyante na si Apollo. Pinagmamasdan ang lote ng kanilang bahay kung saan siya lumaki. Nasa isang iglap ay wala na. Tanaw na gawas na kanang nanay gaso. Utong dali ko kuha sa akong uniform sa eskwelahan kay para nakoy kasuot ini klase kay mahal man ang para palit uniform. Wala pa may kabaho. Sa mga ibuhaton na ni. Pansamantalang nananatili sa City Central School ang karamihan sa mga nasunugan. Ayon sa tala ng Cebu City LGU, aabot sa halos 200 pamilya ang nawalan ng bahay. May pagkain at mga gamot ding ipinamigay sa mga nasunugan. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, aabot sa 7.5 million pesos ang danyos ng sunog. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.